ayan, kitang-kita na ang pagbagsak, sabay ang pagbagsak ni na Cheese at Sara. Ito ay ayon sa pinakahuling survey, second quarter ng Okta Research. Sa tugon ng masa survey nito, lumalabas si Cheese Escudero, mga kabunyog, ang trust rating ay 51%. Si Sara ang trust rating 54%. Ang baba. Ang performance rating ni Cheese 49%. Si Sara 50%. O yan. Yan ang mabigat ng mga ano ngayon. Ito ay resulta na dito sa issue ng impeachment. Kaya kahit pa anong gawin nila Cheese at saka ni Sara na pigilan ng impeachment, hindi. Ang karamihan ng tao sa lahat ng surveys, hindi lang nitong Okta, ang gusto ng tao ay ituloy ang impeachment trial. Ay ang ginagawa ni Cheese, hinahadlangan, hinaharangan. Dinidelay kung ano-ano pang mga maniobra. Galit ang tao sa ginagawa niya. Kaya yung kanyang performance at trust rating bagsak. Ito na yun. Si Sara Duterte din, kahit anong gawing pagpipigil ng mga abogado niya, ng mga kakampi niya na senador, ni Cheese Escudero, hindi, alam ng tao na may batayan, matibay ang mga ebidensya doon sa mga grounds sa impeachment niya. Kaya kahit pinipigilan ang pagsulong ng impeachment, sa mga tao alam na may basihan, may ebidensya ang mga akusasyon kay Sara Duterte. Kaya itong pinakahuling survey na ito ng Okta ay pagpapakita na talagang ang tao unang-una kay Sara pawala na ang tiwala. Wala na ang tiwala. Kaya nga betrayal of public trust Nawawala na ang tiwala sa kanya ng taong bayan. Yan ang malinaw diyan. Ang trust sa kanya 54%. Ang tiwala. Si Cheese, itong si Cheese sa ginawa niyang ito na nakakasuka, siya na yata ang kinasusulong politiko sa panahon ngayon. Itong si Cheese Escudero. Dinadaan lang sa pakilay-kilay, pa-cute. Pero hindi. Talagang halos lahat ng sa social media kontra kay Cheese Escudero. Kaya mas mababa pa nga ang trust rating sa kanya, 51 kontra kay Sara. Mababa rin ang performance rating niya, 49, 50 kay Sara. Kumpara kay Sara at Cheese, mas bagsak. Grabe ang bagsak kay Cheese. Kasi siya yung pumipigil sa impeachment Sabay pa ngayon, lumabas yung controversial na 142.7 billion insertions. O yun, matindi rin yun. Talagang sirang-sira dyan si Cheese Escudero. Nung una, hindi na pag-uusapan, wala man lang na pag-uusapan na si Cheese Escudero ay grabe pala ang mga insertions, maniobra sa budget. Laging behind the scene lang, hindi mo makikita ang mga galaw niya na yan. Ang sirang-sira sa mga insertion, si Martin Romualdez, at saka ang Kamara, ang Senado at saka si Cheese malinis. Pero ngayon, yan, lumabas. Siya pala, busog na busog din. 142.7 billion. Yung probinsya niya, Sorsogon, 9 billion. Ang kaibigan, ang alalay niya, kanang kamay niya na si Joel Villanueva, Bulacan, 12 billion. Pati si Bongo, na nasa oposisyon, pero best friend siguro ni Cheese, 3 billion. Ganun katindi. Kaya sira siya ngayon. Kaya magkakombinasyon na issue. Yung kanyang pag-delay sa impeachment, garapal na pag-delay, pagpabor kay Sara sa impeachment, at saka itong garapal na insertions. Ito yung sumahat kay Cheese pabagsak, baba. Si Sara Duterte dati naman ang bagsak sa survey rating si Sara. Lalo na nung panahon na lumabas yung mga confidential funds, yung garapalang korupsyon niya sa DepEd at sa OBP. Yan. Itong mga isyong ito ang humahatak kila Sara at Cheese. Kaya sa apat na pinakamatataas na officials ng bansa ngayon, si PBBM, si Sara, si Cheese, si Martin Romualdez, ang bagsak sa apat na ito ay yung dalawa, si Sara at si Cheese. Makaka-recover pa ba sila? Mahirapan na yan. Hindi malilimutan yan ng taong bayan. Lalo na sana kung natuloy ang impeachment trial.
ay baka itong mga trust rating na ito na 54, bumagsak ito sa 25. Ha? Ang performance rating niya from 50 baka magiging 30 ito. Itong kay Sara Duterte. Itong kay Sara Duterte. Kung matuloy ang impeachment trial, babagsak ito from 54% na trust rating. Lalong babagsak yan, 25 o 20. Baka nga, mag 15% pa. Kaya yan ang pinipigilan ng kampo ng mga Duterte na wag matuloy ang trial. Kasi nga, pag natuloy ang trial, wala. Mahihirapan silang, itong ganitong performance rating, trust rating, ito, babagsak pa ito ng todo. Kapag nangyari yan, nababagsak ng todo, habang papalapit ang 2028, halimbawa, bumagsak yan ng todo ng 2026, 2027, mahirap nang makarecover yan. Parang katulad na yan ni Jeju Marbinay. Ha? Parang katulad na yan ni Jeju Marbinay. Di ba si Jeju Marbinay, nung una siya sana yung frontrunner. Siya ang pinakamatibay, ay pinakasikat, pinakaposibleng maging sunod na presidente kasi vice president siya eh. Kaya lang nang lumabas yung mga baho ni Binay, yung overpriced na Makati buildings, yung mga ari-arian niya sa Batangas, wala. Hindi na siya nakarecover mula nun. Kaya tuloy pa rin siya sa pagtakbo bilang presidente noong 2016 pero wala na. Wala na. Noong 2016 ang nanguna na si si Duterte, pumangalawa si Grace Poe, saka si Marojas, pangatlo na lang si Jeju Marbinay no. Kaya yan ang katotohanan. Anyway, so maganda ito na at least makita ng mga kapwa nila politiko na malaki ang nagiging epekto pag hinarangan mo ang impeachment. Kasi may mga politiko na mga senador na magre-re-elect sa 2028. Parang ayaw nilang ituloy ang impeachment kasi kut sila sa mga DDS. Dapat makita nila ito, kabaliktaran. Kapag hindi nila tinuloy ang impeachment, magagalit sa kanila ang taong bayan. Kasi ang totoo, ang gusto ng taong bayan, matuloy ang impeachment. Kaya bumabagsak ang survey rating nila Chis Escudero at saka ni Sara Duterte dito dahil dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.